Morning guys! Tayo ngayon ay nagbabalik sa Northwest College. Look at that. Spring. Magandang flowers. Oh, ha? So, biglang nag-open yung slot para magpa-grad pick kasi dapat June pa yung schedule ko dahil close na. So, ngayon, habang part-time ako sa aking job, ginrab ko itong opportunity dahil nag-open ang slot for grad pick. Kaya ngayon naman, punta ako ng school kasi sa likod lang ng school yung studio. Pero may mga kasabay akong classmates na magpapa-makeup. So yan, good luck sa ating makeup skills ngayon. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-makeup. At kaya bare din ang aking face ngayon. Tignan natin ang ating mga transformation mamaya. See you later. Mascara tong eyelashes mo. Okay, foundation ka na. Diretso na to. Huwag mo na nga galawin. May salamin ka ba? Meron. Sa lahat na yung okay lang tayo yung shade sa'yo. O gusto mo mas lighter pa? Ano sabihin siguro na naman after lunch yung ano? Nakakatuwa at nakapag-warm up din ako sa pagme-makeup pero hindi na nga natuloy ang pagkukulot ng hair nila dahil sa miscommunication with the photographer dahil hindi na natuloy ang aming photo shoot kaya kami na lang nag-picture at pagkatapos ay kumain kami. At thank you sa masayang araw na ito. Hi guys, lilipat muna tayo ng pwesto kasi dito na yung nag-iba na yung setup namin. Ay, may bata doon sa likod. Kaya dito tayo sa room kung saan nag-work si husband at ito yung room ng aking only boy. So, ayusin muna natin to guys. See you! Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So, for today's video ay nandito tayo sa room ng aking anak dahil nagkaroon kami ng mga pagbabagong arrangement dito sa bahay dahil meron ngang table for work ang aking asawa dito sa room ng aking only boy at yung aking table doon kung saan ako yung nag-vlog with the lampshade ay nandoon na rin kasi yung mga toys ni Celestia sa room namin kasi dati kasama siya ng aking girls doon at hindi nila kayang i-manage ang kalat ni Celestia. So ngayon, dahil yung kalat ni Celestia ay nasa room namin, kailangan ko namang umalis doon dahil masyadong makalat. So parang every time I have to vlog, kailangan ko munang maglinis. So yun guys, anyway, ayan. So guys, pag-usapan muna natin, gusto kong i-share sa inyo yung mga kailangan kong i-let go na work opportunities na dumating dito sa akin sa Canada. At hindi nakakatuwa din isipin na dahil nga ang work background natin in the Philippines ay halos wala naman tayong talagang regular employment back in the Philippines dahil ako ay housewife tapos nagbe-makeup on the side as freelancer. Pero nakakatuwa na nagkakaroon ako ng mga opportunities to work dito sa Canada. So, ano ba yung mga nilet go ko na work? So, unang-una, ang isa sa mga nilet go ko ay kung saan ako nag-work. Yung mga previous jobs ko actually, during the time na ako ay international students, ay, yung isa ay sa
kids gym. So, actually, yun talaga is ito yung pinaka-first job ko and I'm thankful for that. Gym assistant po ako doon. So, naglilinis tayo doon, nagsiset up ng party room, naglilinis, nagtapon ng basura, nag-check-in ng mga customer na darating. Tapos, syempre, nakikimingle din sa mga families na nandoon. At, yung isa naman ay sa daycare, so which is just once a week lang ako mapasok because I wanted to get that opportunity then to experience how it works to be in a daycare, no? So, hindi mo siya actually daycare na tinatawag, but they call it here as, they can call it daycare kung mga babies, pero hindi siya mga babies kasi mga kinder to grade 3, grade 4, ganyan. So, ayun po ay out of school care na tinatawag dito sa Canada. At gusto ko talaga magkaroon ng experience doon because I was thinking na what if in the future ay magkaroon ako or gusto ko mag-apply dito sa work na to because yan po yung related sa aking educational background back in the Philippines. Tapos yung isa naman ay work with disabilities which is directly related to the course na tinake ko po dito sa Canada, which is the disability studies. So, yung tatlong yon ay isa stepping stone for me to get a Canadian experience, work dito. Tapos yung isa is related to my work, educational background back in the Philippines. At yung isa naman ay related sa aking educational background here in Canada. So, ano ba yung dapat kong i-take? At nagkaroon ako ng interview with the Edmonton Public School, which is Educational Assistant. Ito po ay related po sa aking course na Disability Studies at ganun din yung aking application sa Edmonton Catholic Schools ay directly related din po sa Disability Studies. So, yung dalawang work na yon ay talagang gusto ko sila. Pero pinakagusto ko talaga ay yung sa Catholic School bukod sa maganda yung offer nila bilang therapeutic behavior therapy assistant. Kung mga interested kayo, you can check their website. Kung may opening po doon, ay pwede kayong mag-apply. However, during that time na nag-a-apply po ako, ang mga positions available is for casual. And sinasabi lang nila sa akin na if I apply to them, makikita ko yung yung mga opening, mga hiring for full-time positions, and then I can go and apply. So, it's easier to find a job pag nandun ka sa loob ng organization na yon. So, pero because I am applying for my PGWP application, I have to consider ano yung mas makakatulong sa akin para makakuha ako ng PGWP. Well, actually, lahat makakakuha ng PGWP because we studied 2 years here. Ang twist lang ay dahil nagkaroon ng immigration changes na kailangan kapag meron kang spouse, may partner ka dito na kasama, kailangan ang i-apply mo is under 0 or 1 jobs or under the select 2 to 3 jobs. So, hindi naman actually sinabi na full-time o part-time, pero dahil gusto kong maging sure at syempre, mas maganda na in the long run, no? Pwede na tayong magtuloy-tuloy doon for a pathway, whatever it is. So, hi, baby girl! Celestia! Why are you here? A few moments later. Ayun. Okay, so actually guys, when I received the job offer from the Catholic School, ay sobrang excited ako. Ang saya ko kasi, wow, may job offer ako sa Catholic School. Gustong-gusto ko to. And ganun din sa public school. Although hindi pa kami dumating sa job offer kasi inaantay nila yung aking implied status na hindi ko na ginawa, hindi na ako nag-send. So, na-stop na doon. But I think it's also good to go na din for a job offer. Ayan. So, I'm so happy din sa mga opportunities na yun na dumating sa akin. But, unfortunately, I have to let go of them. I have to, you know, isipin din natin ano yung, hindi lang yung dahil maganda nga yung opportunity. Pero, inisip ko din, I need yung talagang pwede makapagbigay sa akin ng PGWP, especially for my husband, for my spouse. So, ayun. So, dahil yung ECE or the Early Childhood Educator is under the Select Tier 3, I think. Hindi pa ako sure, no? Nakalimutan ko tuloy. So, under the Select
job siya ng tier 2 or 3. Kaya yun ang tinake ko. Although, ang layo nga ng ita-travel ko, that's 35 to 40 minutes away. Kung may traffic, mas mahaba pa, maliligaw pa ako, naligaw ako ng landas, mga ganun. So, sacrifice lang talaga. And minsan inisip ko talaga, yun, talagang sacrifice. Wala akong maisip. Tinanggap ko na yung sa child care, iniisip ko, ano kaya yung mga pathway na pwede? So, isa lang naisip ko, for now, yung tungkol sa Canadian Experience Class. May nagsabi kasi sa akin na, bakit ECE yung tinitake mo, hindi siya related sa ano mo, hindi siya related sa tinapos mo, ganun. So, dapat daw related para daw for PR or what, ganyan. Naisip ko naman, so dahil dyan, I checked, ano ba yung mga eligibility requirements for CEC. Although, hindi pa naman ako sure kung ano yung pathway na papasukin ko. But, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung nakita ko. And, disclaimer, I am not an immigration consultant or whatever. I'm just sharing what I have researched based on the Immigration News Canada na gusto ko lang i-share sa inyo about the Canadian Experience Class. So, this came into my mind habang iniisip ko about the job na meron ako at yung sinabi sa akin na hindi ka pwede maka-apply ng CEC kung hindi ka graduates. Hindi yung work mo ay related sa tinapos mo. So, based on what I have read, ano ba yung CEC guys? Sa CEC is, it's a pathway. It's a PR pathway, especially for those na nakandito na sa Canada at nag-work na sa Canada on temporary permits. So, especially if you are a temporary foreign worker or international student. So, ano ba yung mga meron dito tungkol sa CEC na to? So, ang pinaka-basic information that we need to know that CEC is you are qualified for the CEC if you have at least 12 months of full-time or equivalent part-time skilled work experience in Canada within the last 36 months before applying. And this falls under the NOC Tier 0, 1, 2, or 3 categories that include managerial, professional, and skilled trade occupations. Okay, so ano ba yung meron ditong maganda guys na sinasabi na ano ba yung mga step-by-step look? Let's look at the step-by-step look. Here's a step-by-step look at what they evaluate. So, kung paano nila ini-evaluate ang CEC or the Canadian Experience Class. So, first is you need to have a 12 months full-time work or an equivalent amount in part-time work. So, example, 15 hours per week for 24 months. Tapos, it should be gained within 36 months prior to your application submission. And you can combine pala yung multiple jobs as long as they fall under the 0, 1, 2, or 3 categories. So, for example, yung 6 months mo ay nasa Tier 1 and 6 months mo or nasa Tier 0 or Tier 3. So, mamimit na niya yung requirement po doon. And ano ba yung number 2 is the skilled work under NOC category. So, your experience must align with the duties and responsibilities outlined in the NOC occupation description. So, importante po na yung mga description ay eksakto doon sa NOC. So, kung kayo po ay nagtatanong, ano kaya yung job ko? Ano kaya yung mga duties ko? Katulad ba ito ng pag-example ng early childhood educator? Ito ba talaga ay early childhood educator? So, we have to check po the NOC. Search nyo lang sa Google yung NOC and the description kung ano yon para maging katulad siya. Or you can also ask yung organization kung saan kayo nag-work na kung pwede ba na ganito yung work, because this is also my other job, my duties done in this work, pero hindi siya naka-detail ng ganon, no, as
as stated doon sa NOC ng immigration ng IRCC. So dapat nandoon yun, guys. Pero eto nga pala, guys, yung number 3 is the exclusion of student work experience. So hindi pala, pwede naman pala akong mag-apply ng CEC kahit na wala namang sinabi na dapat yung pinag-aralan ko ay same sa work ko ngayon. So, wala namang sinabi. Ang sinasabi dito, exclusion of student work experience. Ibig sabihin, guys, yung work ko while I was studying, kung ano man yon, kahit related sa disability yon or pagiging gym staff, no, ay hindi siya counted as Canadian experience class. So, ibig sabihin, yung hours na in-spend ko doon ay hindi siya counted. Kung kailan ako nag-start, na hindi na ako student, doon lang mag-i-start yung counting ng hours ko for the Canadian experience class. So, kung nag-start ako ng ngayong June, so June, July, August, September, October, November, December yung ika-6th month ko dito. So, the next year ng June, yun pa lang yung 12 months ko kung na-meet ko din yung hours na yun. At so, hindi po talaga kasama kung tayo ay naging international student yung hours during our study period, during the international or yung study permit time natin. At syempre, bini-verify nila yon on a case-to-case basis, guys. So, kailangan alam nila na yung work na ginagawa natin ay authorized or else hindi tayo ma-admit or ma-reject yung application natin for the CEC. Ayan. So, yun lang yung gusto kong i-share kasi iniisip ko talaga, guys, kung sabi nila hindi ako qualified for CEC dahil nga yung CEC is the Canadian Experience Class. EC is the work, Early Childhood Educator na work ko ngayon. Ay hindi daw siya, hindi nga siya katulad dun sa tinapos ko. So, hindi ako pwedeng mag-apply for CEC. So, ayun lang, guys. Marami tayong mga opportunities ngayon, although ang kalaban talaga natin is mataas yung mga CRS scores na kailangan nating i-meet. So, kailangan nating i-workout yan. Kaya, yung 3 years natin, kung makakatanggap na tayo ng 3 years or before pa ng 3 years, like kung nag-aantay pa lang tayo ng PGWP natin, let's make it start na i-count na natin doon yung ating work experience, i-gain na natin yung any valid work experience natin para ma-count na siya pag kailangan na natin mag-apply for PR. Yan. So, wala pa naman kami doon, guys. So, we are just starting but we want to make it start right. Dahil actually, medyo na-late din kami since nga yung husband ko ay recently lang din nakahanap ng work na related sa kanyang mga skills and background talaga, no, in the IT. Kaya kung yung iba ay nakapag-start na yung spouse nila even before or right after dumating dito sa Canada, kung meron na silang work, actually they can actually apply for PR already kasi they can be the applicant for that. So if you need any consultation, not me, I'm just sharing yung mga ibang information na nakukuha ko, but it's always best to consult an immigration consultant para mas malaman nyo po kung ano yung mga dapat nyong gawin sa inyong mga application for PR, because kami din is on the way to that. Medyo malayo-layo pa. I just finished my college or dito sa post-secondary education here in Canada. Kaya, ayun, pinag-iisip-isipan natin kung saan tayo papasok na pathway dito sa Canada. So, yun lang, guys. Kung meron kayong comments and suggestion, mga naisip nyo na pathway, ano yung pinagdaanan nyo, nahirapan ba kayo, please comment down below at I'll be happy to read them, and you know, nakakatulong din tayo sa mga taong nanonood ng vlog na ito at nakakabasa. Yun lang, guys, and thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!